Sana ito pala ginawa ko. Ano yung plano ko after kung pumasa ng PNLE, mag-take ng NCLEX exam, and what's next? Hi, Nurse JM here. Welcome sa RN Diaries. I am hoping na sana talaga maayos tong audio ko. Okay, going back. Medyo na-interrupt tayo doon ng medyo very light. Again, I am Nurse JM. Welcome sa RN Diaries. And nagdesisyon ako ngayong araw na to na magmukbang kuno. So kung maalala nyo, meron ako naputol na chikahan natin tungkol sa 10 taon na pagiging nurse ko at ano yung mga dapat na ginawa ko before after kong graduate. Just to summarize yung first video na yon, kung may pagkakataon na makabalik ako sa after kong graduate ng nursing, ang gusto kong gawin sana ay mag-take na din after ng PNLE, ay mag-take na din ng NCLEX exam. Iyon ang pinaka-summary nun. Para pasundutan ko naman at sundan ko naman yung video na yon na sobrang tagal ko nang naging pending. Ano yung susunod? Ano ba ang dapat na susunod kong plano after kong mag-NCLEX? Siguro, halimbawa, for example, ako ay nasa ganung sitwasyon way back 10 years ago. Nakapasa na ako ng PNLE, nakapag-NCLEX exam na ako, meron na ako mag-i-sponsor na sa akin. And of course, it will take time. While waiting, ano sa tingin natin ang dapat nating gawin habang nag-aantay tayo dun sa proseso ng pagiging USRN natin at makarating tayo sa US? Anong next move? Obligado ka pa rin magtrabaho sa hospital at hindi mo pa rin maiiwasan ng bedside kung iyon ang plano mo. Unfortunately, karamihan sa mga agencies, iyon talaga ang hinahanap. Hospital-based bedside nursing. At kung talagang pinapangarap mo naman talagang pumunta sa US, ay i-push mo na mag-bedside. Ito ang catch. Alam niyo ba na dati hindi ko gusto o wala sa plano ko na mag-Saudi, na hindi ko first choice ang Saudi Arabia at never ko siyang naging first choice before. Ano ba ang endgame lagi ng mga Philippine nurses? US. At sabi ko nga, kakain talaga ng taon at oras bago ka makarating doon. So, ang isang better option kung halimbawang ikaw ay nasa waiting game na, ang maisasuggest ko sa'yo, mag-apply ka pa rin sa Saudi Arabia. Bakit? Mahal na mahal ko na ba ang lugar na ito at sinasuggest ko sa inyo na kayo ay mag-apply na lang din dito sa Saudi Arabia. Sa 5 taon, mag-6 na taon na ata ako ditong nagtatrabaho. Na-appreciate ko na yung tao at kultura dito. At bakit ko naman isasuggest ang Saudi Arabia? Kasi po, ang Middle East, kahit mapa Dubai, Qatar, o Riyadh man yan, or Jeddah, ang Saudi Arabia po ay isa sa mga nag-o-offer ng mabilisang proseso para makapag-ibang bansa ka na at para ma-practice mo din ang iyong profesyon bilang nurse na sumasahod ng tama. Sorry Pilipinas, pero yun naman talaga ang totoo. Pero hindi po tayo mapapakain ng ganoon lang. Ang sahod na inabutan ko after kong pumasa at pwede na ako magtrabaho ay, Diyos ko po, Panginoon ko, 7,000, 7,000 pesos ang starting ko para sa isang buwan. Woo! 10,000 per month? Bakit umabot sa 7,000? Lumamig na yung pagkain ko. Bago ko ituloy yung kwento ko, ito pala yung almusal ko for today's video. So, ito yon ang ating meal of the day. Ating pho. Ayan. So, nilagyan ko lang siya ng konting chili oil. Let's dig in. Kain po. Maraming salamat po sa pagkain na to. And then, meron din tayong grapes. 2 fried egg na medyo malasad. Tapos, syempre, magpapanggap tayo sa chia seeds natin. Sarah! Shoutout kay Sarah Sangke, ang aking co-burger. Sa kwentuhan natin. Mag-gain muna kayo at least 1 year experience sa hospital sa Pilipinas. At kung maaari at kung hanggat maaari, ang i-aim nyo na talaga ay magkaroon kayo ng special area. Mailagay kayo sa special area within a year na may experience kayo, please. Isa ito sa mga hindi ko na-realize noon na ang goal ko lang makapasok sa ospital, magkaroon ng trabaho, and to gain experience. Ganun talaga, 10 years ago na yun eh. And I'm still happy where I am right now. Sarap na to.
PNLE exam, NCLEX exam, hanap ng sponsor sa US, at mag-work sa Saudi Arabia. Medyo may konting delay lang sa mga nangyayari kasi ngayon ko lang na din nare-realize yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Teka, bakit ko nga ba sinasuggest ang Saudi Arabia? Pwede din naman sa ibang bansa na pwedeng nagbibigay ng mataas na rate at pasahod. Ang sinasabi ko lang, while waiting kayo, ayos naman din talaga na magkaroon kayo ng tamang pasahod. Napakamahal mag-aral ng nursing. At hindi biro ang gastos at yung puyat at sakripisyong ginawa natin para lang pasahurin tayo ng sobrang baba. So, yun naman yung naiisip kong maging plano ko at nagpapasalamat po ako sa lahat ng nanood ng vlog na yon. Hindi ko lubos akalain na may mga makaka-relate pala doon sa aking post na yun. Wala akong pinanghihinayangan, wala akong pinagsisisihan. Nandito pa rin ako sa bansa na kahit papano nakakatulong sa pamilya ko at nabubuhay naman kami. Siyempre, kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik sa panahon na yun, ay siguro maiisip mo na sana ito pala ginawa ko. Kaya kung ikaw, student nurse ka ngayon, at hindi ka pa makapag-desisyon kung ano talagang plano mong gawin, bakit hindi mo subukan yung mga binigay kong payo sa'yo? Siyempre, kung ano pa rin ang nasa sa puso mo, yun pa rin ang susundin mo, ha? Lagi mong tatandaan, uunahin mo yung kagustuhan mo, uunahin mo yung sarili mo. Hindi gusto ng ibang tao para sa'yo. Dahil dyan, kakain muna ako at masaya ako na i-share ko sa inyo ang experience ko sa 10 taon na pagiging nurse. Magchichikahan pa naman tayo sa susunod no? Thank you so much sa pananood kay Nurse JM, RN Diaries. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong topic at ganitong chikahan, feel free to follow me on my social media accounts. Meron po akong TikTok, Facebook page, YouTube account, Instagram, and Threads. Thank you for watching. Bye! Kain!